Ang fenomeno ni Tucker, ang mga kasinungalingan ni Candace, ang duwag na kilos ni Meghan ay isang fenomeno na pinapanood lang nating lahat at nagtataka kung bakit. Super nalilito tayo. Pero syempre, si Ben Shapiro na alam ang lahat ng ito mula sa loob dahil siya mismo ay malaking bahagi ng pagbuo ng kilusan at ng ilan sa mga personalidad na ito. Kakalabas lang niya ng isang matinding episode kasama si Patrick Bet David na nagpapaliwanag kung ano ang nangyayari. At masasagot nito lahat ng mga tanong ninyo mga kaibigan. Maganda ito. Ang unang palatandaan ko ng seryosong hindi pagkakasundo sa politika kay Tucker na naging panauhin ko sa show siguro noong 2018 at pumunta siya sa show at ang libro niya noon ay masasabi ko, napaka-negatibo niya tungkol sa inobasyon at kapitalismo sa pangkalahatan. Yung ideya na sinabi niya ito sa ere, sa tingin ko, noon o malapit na niyang sabihin ay na ang kapitalismo ay isang sistemang inilagay lang ng mga makapangyarihan. At kailangan daw gumana ang ekonomiya para sa atin, na para sa akin ay retorikang makakaliwa. Kasi kapag iniisip ko kung paano gumagana ang ekonomiya, may mga pangunahing realidad ng kalikasan ng tao. Tayo ay mga taong mapadangkin. Tayo ay malikhain. Gusto nating angkinin ang mga bagay na nililikha natin at patay sa mga pangunahing katotohanan iyon, nagkakaroon tayo ng karapatan sa ari-arian sa isang malayang pamilihan. At kapag nilalabag mo ang mga pangunahing katotohanan iyon, nauuwi ito sa isang anyo ng estadismo. Kaya ayon. Ang unang bagay na mapapansin mo dito ay nung 2018 pa lang, na halos 10 taon na ang nakalipas, 8 kung eksakto, si Tucker Carlson ay natupromote na ng mga ideyang laban sa Amerika, mga ideyang laban sa kapitalismo. Tama ba? 2018. Kaya lahat ng tao nagtatanong, paano? Saan nangyari ito? Hindi lang ito basta lumitaw mula sa wala. Naging sobrang matindi lang kaya napansin ng lahat. Pero ang sinumang talagang makikinig sa sinasabi ng mga taong ito ay napansin noon pa na itong buong, ako ay pro-konsebatibo. Ako ay para sa America First na kilusan. At kapag sinabi kong America First, hindi ko ibig sabihin yung kakaibang pagkakahati sa MAGA. Ang ibig ko lang sabihin ay talagang naniniwala ako sa mga pagpapahalagang Amerikano. Ang buong bagay na yon ay hindi talaga kinakatawan ng mga bosses tulad ni Tucker noon pang 2018. Sa panayam na yon, tinanong ko si Tucker ng particular dahil mansulat siya tungkol dito sa kanyang libro tungkol sa mga self-driving na sasakyan dahil sinabi niya na tutol siya sa self-driving na mga sasakyan dahil mawawala ang trabaho ng mga truck driver. Kaya tinanong ko siya tungkol doon at sinabi ko, ano ang gagawin mo? Alam mo yon, ipababawal mo ba ang mga self-driving na sasakyan? At sinabi niya, oo. At medyo nagulat ako doon dahil malino naman na ang opinion ko ay mga self-driving na sasakyan ay isa sa mga pinakamagandang imbensyon na dumating sa nakalipas na 50 taon. Ibig kong sabihin, kamangha-mangha sila. Ang tatay ko ay 70 na. Iwang buwan ang nakalipas. Nabangga siya sa isang aksidente sa sasakyan. Ayos lang siya, pero nung kumuha siya ng bagong sasakyan, sinabi ko sa kanya, 70 ka na. Dapat kumuha ka ng Tesla dahil self-driving ito at makikita nito ang mga bagay sa kalsada, lalo na sa gabi, na hindi mo na kayang makita. Parang nakakabilim talaga at mas ligtas na siya ngayon. At ang totoo, malinaw naman na kung lahat tayo ay may self-driving na sasakyan, bababa ng husto ang bilang ng namamatay sa aksidente ng sasakyan dito sa Estados Unidos. 10,000 tao ang namamatay sa mga aksidente sa sasakyan. Sige, kaya naman. Sinabi ko ito kay Tucker at sinabi ko, anong dahilan mo para ipagbawal ang self-driving ng mga sasakyan? At sinabi niya, dahil sa kaligtasan. Sabi ko naman, Tucker, mas ligtas ang mga iyon kaysa sa mga taong nagmamaneho. At sinabi niya, tinanong mo ako kung anong dahilan ko para ipagbawal ang mga iyon, hindi kung ano ang totoo. Sa tingin ko, mas hindi na nag-iisip ang mga tao ngayon pagdating sa politika kumpara noong ako'y lumalaki pa. Ibig kong sabihin, napakabigat ng sagot na yon. Tinanong mo kung anong dahilan ko para ipagbawal ang mga yon. Ibig sabihin, kung ano ang sa tingin ko ay papatulan ng media at ng mga tao. Hindi based sa kung ano talaga ang totoo. Ibig ko sabihin, parang sinabi lang yan ng isang lalaki na sanay mag-isip kung ano ang gusto marinig ng mga tao. Hindi ng isang lalaki na may malinaw na moralidad. At hindi ko naman talaga naisip na matatalino sila nung lumalaki ako. Kaya sa tingin ko, mas lalo lang karagang lumala ngayon. Naintindihan ko, gusto ko ang debat. Gusto ko na nakikita ang pag-uusap dahil para sa akin, maganda yon. Alam mo, isang bagay na nagustuhan ko kay Charlie at ilang beses din akong pumunta sa Amfest at nagsalita rin ako doon ng ilang beses, nakita ko na kaya niyang magdala ng mga tao at mag-usap. Isang beses, nagdebat si Dave Smith labang kay, anong nga pangalan ng isa parang Hammer? At Jack, hindi mo pwedeng palitan Josh bata. Hammer. Alam mo, sa tingin ko maganda yon. Sa tingin ko maganda na nagkaroon siya ng lakas ng loob na dalhin ng mga tao para gawin yon. At alam ko isang beses, umakyat ka, malaki to, siguro mga isang taon ang nakalipas, siguro Desyembre, kung saan binatikos mo si Megyn Kelly. At doon nagsimula ang lahat pagkatapos magbatikusin si Megyn Kelly. At naging simula yon. At tungkol yon sa mga atake ni Candace Owens kay Erica at lahat ng yon. Oo. Tama, yun, naalala ko yun. Kaya tungkol sa pagbabalik sa hero villain at gusto ko nang lumipat sa susunod na paksa, sino ang masasabi mong may pinakamalaking epekto para makita ka ng iba bilang kontrabida? Hayaan mo muna kung ibigay ang mga panggalan at saka mo sabihin sa akin. Sige. Ito ba ay dahil sa pagalis ni Candace kung paano ito nangyari? O dahil ba ito sa October 7th, Israel, ang pagtatanggol mo sa Israel? Ikaw ba? O si Tucker? Mas dahil ba ito sa katotohanan wala ng totoong kalaban gayon sa kanan dahil nanalo si Trump? Sa tingin mo, sino ang may pinakamalaking naging epekto kung bakit ka naging kontrabida? Ibig kong sabihin, napaka-interesante ng tanong na ito dahil alam naman nating lahat, ang grupo ni na Tucker, Meghan at Candace ay ginawang sentro si Ben Shapiro na parang siya ang sagisag ng lahat ng mali sa right-wing movement. Kahit na hindi naman talaga ganun si Ben. At karamihan sa mga hinahanga ang lohikal na nag-iisip ay nakikita yon. Kaya't nakakatuwang isipin na yan ang pinupunto nila dito. Muli,
Iugnay ko ito sa malalaking hidwaan na lumitaw sa loob ng konserbatibong kilusan. Isama rin natin si Fontes dyan, isasama Ibig kong ko rin si sabihin, Nick pakinggan mo, dyan. ang mga taon yan ay mga kritiko ko. Alam mo, ang ilan sa kanila ay personal na galit sa akin. Sa tingin ko, o nagsalita na tungkol sa pagkamuhi nila sa akin. Sigurado akong may epekto yon. Sigurado akong may mga bagay na nasabi ko na pwede ko sanang nasabi ng mas maayos dahil totoo naman yon para sa lahat. At tungkol naman sa, alam mo, sa Israel, naniniwala ako na may hindi pantay na atensyon na ibinibigay sa isyong yon na hindi naman tugma sa, alam mo, kung ano. Sa totoo lang, pati nga sa show ko, pinag-uusapan ko yan. Isa sa mga malalaking kasinungalingan tungkol sa show ko. At ito ulit, naniniwala akong pinapabobo ng social media ang mga tao ay yung mga taong ayaw sa akin. Kinukuha nila ang mga clip mula sa show ko na parang puro Israel lang ang pinag-uusapan ko. Pero binalikan namin at sinukat talaga namin kung gaano ko kadalas pag-usapan ng Israel. At ang sagot ay sobrang bihira. Bihira talaga. Napag-usapan ko lang ng madalas ang Israel pagkatapos ng October 7th. Ay pagkatapos noon, alam mo, pagdating nung, masasabi kong kalagitnaan ng 2024 na medyo matagal na ring tumatakbo ang tigmaan, bumalik kami sa parang hindi na tungkol sa Israel ang pinag-uusapan. At kahit na yon, alam mo, sa show ko, yung oras na ginugugol ko sa pag-usapan ng Iran na talagang waman ng balita ngayon, pagka 3 o 4 na minuto lang, di ba? Mula sa isang 35 Bakit mo sa tingin minuto ganun? Dahil o ba sa isang oras na palabas. estratehiya, pagod na ang mga tao, o ikaw mismo pagod ka na? Sa tingin ko, pareho, pero naniniwala rin ako na wala talagang masyadong nangyayari doon. Sinusubukan kong i-cover ang balita, kaya yung parang, na kinalalagyan natin ngayon tungkol pagdating sa sa Iran. Pero Walang tayo nangyayari. ng pananaw dyan. Oh. Kung may lumabas na balita tungkol sa MOU, uunahin natin yon, di ba? Pero kung hindi naman ito breaking news, pero ang dating sa online world ay puro Israel lang ang pinag-uusapan ko. Pero ang Na sa totoo lang, sinusubukan ay kong hindi naman malaman totoo. ay dahil. Ibig kong sabihin, gusto kong marinig ang mga teorya mo dahil sa totoo lang. Alam mo, simula nang sinasabi ko ito, naging mystery ito sa akin sa isang banda. Kasi kung paulit-ulit mong sinasabi ang parehong bagay sa loob ng 25 taon at biglang nagbago ang tingin ng mga tao sa iyo. Kaya nagdadalawang isip akong sabihin na dahil may sinabi akong iba kasi hindi naman talaga. Kaya ang tanong, ano nga ba ang nagbago? At sa tingin ko, sa totoo lang, ang sagot ay lahat ng nabanggit, malinaw naman. Ibig kong sabihin, Na akala ko noon sina Jeremy at Caleb na silang mga nagdedesisyon ay tinanggal si Candace. Akala ko dapat nilang ipinaliwanan sa publiko kung bakit nila tinanggal si Candace. Sa tingin ko, dapat lang yun at ipinaglaban ko yun noon. Sa palagay ko, kung babalikan, malaking pagkakamali na hindi ipinaliwanag sa publiko kung bakit nila napapasyahang tanggalin si Candace. Akala siguro nila ay malinaw na yon, pero lumalabas na walang bagay na malinaw na agad. Kaya naging misteryo yon para sa maraming tao. Hindi nila alam. Baka hindi nila napapanood ang palabas niya. Isa sa mga bagay na alam mo, isa pang natutunan ko tungkol sa politika ay dahil na sobrang involved ako dahil araw-araw ako nandyan at alam ko ang lahat ng detalye, inaakala ko na alam din ng mga tao ang mga bagay na alam ko, na hindi ko naman dapat inaakala. At inaakala ko na alam ng mga tao na kapag nakita nila si Tucker Carlson, marami na siyang binago sa mga sinasabi niya at sa klase ng mga bagay na sinasabi niya mula noong 2020. Tama ba? At hindi alam ng mga tao yon dahil hindi naman sila ganoon ka-engaged sa politika. Karamihan ng mga nanonood ng politika, hindi naman nila pinapanood lahat ng episode ng palabas mo o palabas ko, tama? Baka minsan lang sila manood, siguro kada 3 o 4 na episode. Manood ng 10 minuto ng episode. Meron kang kangunahing grupo ng mga tao na talagang sawit, pero medyo maliit lang ang grupong yon. O may mga lalaki na nanonood ng shorts at mas maliit ang porsyento ng mga nanonood ng buong palabas araw-araw. Magkaiba ang Exact. dalawang grupo ng manonood na yon. Mga audience, at sana may paraan para malaman mo talaga kung sino sila at makagawa ng focus group para sa mga panggunahing taga-subaybay mo. Tama Napakahalaga ka nun. dyan. alam mo kung ano ang kawili-wiling bahagi sa sinasabi ni Ben dito, parang tama. Karamihan sa mga tao ay wala ang buong konteksto ng lahat ng impormasyong iyon. Pero kung titingnan mo yung mga taong palaging nandyan, at titingnan mo yung mga katotohanan at impormasyon, at titingnan mo yung mga taong sinusubukang manipulahin ang mga katotohanan at impormasyon. Sige, kaya nga, eksaktong ilang beses nagsalita si Ben tungkol sa Israel at inihayag niya yon. Ginawa nila, ipinahayag nila sa publiko. Sinabi nila sa publiko kung ilang beses siyang nagsalita tungkol dito at ikinumpara nila yon sa kung ilang beses, halimbawa, sina Tucker or Candace ang nagsalita tungkol dito. At sobrang layo ng mga numero sa isa't isa. At kahit ganon, napakadali pa rin gawing talking point ito ni na Tucker at Candace para lang ihagis sa usapan dahil alam nilang hindi naman talaga magre-research at titingnan ng mga tao ang totoo. Kaya ibinabato lang nila ang mga ganitong talking points na puro kasinungalingan lang at ang layunin lang ay maakit ang media at mga tao na maging interesado at curious dito. At napaka-dishonest talaga ng paraan ng pagpapakita nila nito. At iyan ang isang bagay na talagang nakakagulat para sa akin na hindi napapansin ng mga tao ang kanilang pagka-obsessed at pagtutok sa ilang mga paksa na wala namang kinalaman sa katotohanan. At ang katotohanan na naniniwala pa rin ang mga tao na totoo yun ay talagang kakaiba. At muli, isa ito sa mga bagay na sa tingin ko ay naging negatibo talaga sa direksyon ng social media ay nagkaroon ng, at makikita mo ito sa mga numero ng lahat, isang paglipat mula sa mahahabang format papunta sa maikling format. Tama, ang paglipat ng atensyon mula sa 2 oras na palabas o 3 oras na palabas o 1 oras na palabas papunta sa 30 segundong short ay napakalinaw. Tama, yung tinatawag na TikTokification. At mahirap taladang pag-usapan ang politika sa isang 30 segundong soundbite. Ibig kong sabihin, may mga ilang issue na pwede mong gawin, di ba? Yung mga pinakasikat sa kanan ay yung mga kaya mong gawin sa loob ng 30 segundo. Tama? Ang lalaki ay lalaki. Ang babae ay babae, di ba? Yan ang parang nabubuklod sa kanan kasi madali mo yung maipapaliwanan sa isang pangungusap. Tama? Pero paano mo ipapaliwanag ang laissez-faire economics kumpara sa tinatawag na common good conservatism? Kailangan mo ng isang disertasyon para dyan, di ba? Kaya hindi mo magagawa yan sa loob ng 30 segundo.
Kaya nagiging puro mga slogan na lang sa magkabilang panig. Diba? May mga common good conservatives, kumbaga, na tinatawag ang mga laissez-faire na tao, na mga malulupit na libertarian na gusto kang agawan ng kaluluwa mo. At pagkatapos, may mga malulupit na libertarian na sinasabi tungkol sa mga common good conservatives na sila daw ay, alam mo na, mga Francoist na pasista. At Kapag magkakatrabaho napagtanto sila. mo na ang mga argumentong pangmababang IQ ay yung mga madaling gawin ng mabilis. At karamihan ng impormasyon na kinukonsumo ng mga tao ay nasa maikling anyo. May intindihan mo kung bakit? Dahil maraming mga boses ang kumakapit sa mga walang kwentang ideya at yung mga boses na sinusubukang labanan ito, hindi mo kayang labanan ang madaling, walang kwentang branding. Gamit ang komplikadong katotohanan at mga detalye. Dahil minsan, ang katotohanan ay nangangailangan ng pagiging komplikado at ng kaunting pagkailang at ang kakayahang durugin ang mga ideya sa malinaw na paraan. Pero kung may 30 segundo ka lang, mas madali talaga magpakita ng mga walang kwentang soundbite at mag-imbento ng mga bagay na madaling paniwalaan ng mga tao. Talagang mahirap para sa mga tao na makabili ng pagkain. Oo. Tingnan mo yung konserbatibo laban sa, well, oo. Pero mas madali ito kaysa sa kasaysayan ng kung ano-ano. At himayin ng ekonomiya. Kapag napagtanto mong isa itong digmaan ng clickbait, na wala talagang kinalaman ito sa intelektual na pagkakakilanlan, at ang sagot sa lahat ng nangyayari kina Tucker at Candace ay makikita sa pinakaumpisa sa sagot na ibinigay ni Tucker kay Ben Shapiro, na ganito. Tinanong mo ako kung ano ang sasabihin ko, hindi kung ano ang totoo. Ano ba ang gusto ng mga tao marinig? Ano ang madaling maibenta agad at madaling maipaniwala agad? Lagi naming sinasabi ito, napakadaling ibenta ng mga ideya ng kaliwa. Dapat pantay-pantay ang lahat. Dapat lahat tayo ay may pera. Dapat may kalayaan. Dapat mahalin ng bawat isa kung sino ang gusto nila. Pero kapag inisa-isa mo kung ano talaga ang itsura niyan, kailangan mo ng pagiging komplikado at masusing pag-unawa para harapin iyon. At para doon, kailangan mo ng pag-iisip at oras. At hindi interesado ang mga tao doon. Kaya nagugulat ka pa ba marinig yon? Sa labanan ng clickbait, ang mga bobo at mabilis, ang mga sensationalistang ideya ng bagong right-wing na kilusan ay may epekto. Mas mabisa pa kaysa sa intelektual na integridad at pag-iisip na hinihingi sa'yo para maging isang tunay na political commentator. Hindi ka magugulat. At ang mga taong handang ibenta ang kanilang kaluluwa para lang makakuha ng views at makakuha ng atensyon at ingay online, sila ang mga taong handang ibenta ang masasamang ideya ng mabilis para lang masabi, kasalanan ng mga Hudyo. Ito ang dahilan. Yan ang dahilan. Basta na lang magturo ng sisi nang hindi man lang naglalaan ng oras para talagang pag-isipan ang mga bagay-bagay. Ito ang tunay na digmaan. Isa itong digmaan sa social media, isang digmaan na nagbunga at nagagantimpala ng mababaw na pag-iisip at kawalan ng kakayahang talagang himayin ang mga komplikadong ideya. At ang mga lumalaban dito ay yung mga taong marunong mag-isip para sa sarili nila. At kapag nakita mo ito sa ganitong paraan, nagiging sobrang malinaw, madali at simple itong maintindihan. Sa anumang kaso, salamat sa iyong atensyon dito, Panta.